showbiz fanatics, pagkapanalo at tagumpay ng TVJ, aba, meron pong isang nagngingit-ngit at attorney or abogado ng tape. Meron pong pinakawalan ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So matapos ngang lumabas ang lahat ng mga ito pong news patungkol sa tagumpay na natamo ng TVJ, kasunod nito ay nag-post din ang Kapatid Insiders. Ito ang confirmation na kung saan the Marikina Regional Trial Court siders with comedic triumvirate Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon, as well as Miss Jenny Pere and Puchi Rivera against Television Production Exponent Incorporated or TAPE and GMA Network Incorporated. This pertained to the copyright infringement and unfair competition complaint filed by the TVJ Group against the Halos-led production firm and the Gozon-led TV stations. According to the ruling from the Marikina Regional Trial Court, TAPE Incorporated and GMA Network has no right to rebroadcast some episode of Eat Bulaga without any approval from TVJ, and the two companies has no right to use the iconic theme song or logo of the said program, which means nanalo din po pala ang TVJ sa tinatawag na copyright infringement na kanila pong i-file against TAPE Incorporated. So, ibig sabihin, sumatotal, lahat po ng mga final nilang case against TAPE, puro po pinabura ng korte ang TAPE. So, which means wala talaga silang laban. Pero eto na nga, matapos nga na mag-celebrate ang buong Dabber Cards, sa buong Pilipinas. At the same time, ang lahat ng mga TVJ and yung mga production staff, especially si Miss Jenny Pere at si Puchi, noon talaga nagse-celebrate, maging sa comment section talagang nagse-celebrate po ang lahat ng mga legit Dabber Cards, because for the longest time ay lumabas na nga ang katotohanan patungkol sa bagay na ito. So dahil po dito talagang tinitignan natin kung ano magiging reaksyon ng kabilang panig. At meron pong ilan sa mga pinakawalan, yung dun po sa statement ng abogado, kasi syempre ang trabaho ng abogado ng TAPE ay ipaglaban kung ano man po yung pinaglalaban nilang baluktot, So dahil po dito naglabas din po sila ng statement, kasi matapos po na ilabas na nga ng TVJ yung kanilang panig patungkol dito. Parang sinasabi po ni Attorney Maggie Abraham Garduque, December pa lang alam niya na panalo ang TVJ, at inaantay lang pala nitong si attorney na ilabas ng TVJ or matanggap ng TVJ yung email or letter coming from Marikina Regional Trial Court na sila nga ang nagwagi doon po sa kaso na i-file nila against TAPE sa Marikina Regional Trial Court. And finally, kanina lang, 1 hour ago, 4:20 PM ay natanggap nga nila yung email. Nag-live agad-agad sila sa Facebook at nag-live din sila sa kanilang official YouTube account sa TVJ, at doon po nila sinabi ang lahat. Nakita po natin na medyo emotional itong si Tito Sen or si Bossing Vic Soto and Joey De Leon. Si Sir Joey De Leon, habang nagsasalita ang magkapatid na Soto, ay pinipigil niya yung kanyang emosyon, pinipigilan niya yung sarili niyang umiyak. Nakita naman natin dun po sa video. At talagang sobra po yung kaligayang nadadama ngayon ng lahat ng mga Dabber Cards sa napakagandang balitang natanggap na ito ng legit Dabber Cards. So nangangahulugan lang talaga na tama yung ating pinaglalaban for the longest time, At ito nga yung pinaka-eksaktong oras. Actually, may mga delaying tactics pang ang ginawa ang kalaban para lang po talagang magamit pa rin nila yung trademark, at talagang pinaglalaban pa rin nila yung kanilang mga punto, pero talagang nangingibabaw pa rin kung sino talaga ang tunay na nagwagi. Syempre, bilang isang abogada, abogada tagapagtanggol ng TAPE, narito naman ang statement po ni Attorney Maggie Abraham Garduque. Sabi niya, official statement on Marikina RTC decision. Yes, I already saw the decision dated December 22, 2023, but released by the court this January. Initial reaction among others, we were surprised that the court ruled on trademark infringement when the case pending in court is copyright infringement. We will definitely file an appeal
to this decision. Ibig sabihin pala, kaya pala nananahimik itong kabilang kampo, December 22 pa lang, alam na nila yung yung news. Alam na po ng abogada ng tape na may naging desisyon na po ang Marikina Regional Trial Court patungkol sa kaso. Kaya pala nitong recent days, nung mga pagkatapos magsalita ni Paulo at ng kanilang mga kasama dun sa Itbulaga or dun sa generic Bulaga, parang biglang nanahimik at bumait sila nung mga recently. Yun naman pala, natanggap or nakita na pala nitong si attorney na nanalo ang TBJ. It's just so happen na kailangan lang talagang matanggap muna ng TBJ yung official letter and statement coming from Marikina Regional Trial Court bago nila i-announce sa publiko. Pero sabi nga ni attorney Maggie na mag-a-appeal pa rin sila. Yun naman po talaga yung pwede nang gawin hanggang sa mag-apela sila sa higher court. Pero ang pinakamaganda dyan, ngayon pa lang nakikita na natin na tagumpay ang TBJ. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga masasayang viewers natin na nagkomento patungkol dito po sa tagumpay na natamo ng TBJ. Narito po, basahin po natin. Sabi po ni Everything's Legit. Sa madaling salita, ito na talaga ang totoong Itbulaga. Congratulations to the whole TBJ production team and thank you mga legit Davercads. Yes, of course, for without all of you, legit Davercads, hindi rin naman magiging ganun ka-successful ang TBJ, diba? For without you, and of course, with the presence of the Lord, diba? Laging sinasabi ni Tito Sen that with the help of the Lord, kaya nila nakuha yung tagumpay na yun. Sabi ni Agnes Jogar Channel, sabi niya, yehey, sabi niya, congrats. Yan, kino-congratulate niya po ang lahat with regards to this. TBJ and OG Itbulaga at legit Davercads, walang ibang nag-iisang TBJ is Itbulaga at Itbulaga is TBJ. No one else and nothing else. Kayo rin yun, Tito Vic and Zoe. God bless at mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Salamat sa 1,100 tuwang pagpapasaya sa amin. Minana ko pa itong longest running noontime show Itbulaga sa mga lola at magulang ko. Sa wakas, congrats TBJ and Davercads. Ayun. So talagang sobra talaga yung yung naging reaction ng mga legit Davercads. Only legit Davercads can feel this. Yung mga legit lang talaga ang magiging masaya dito sa dito sa resulta na to. Pero other than that, ngayon sila yung mga Facebook page na talagang kung ano-anong sinasabi sa TBJ, eto sila ngayon naghahanap sila ng pwede nilang i-post or iba to ngayon, 'di ba? At isa na to si Procnoy, pinost niya agad kung ano yung statement ni Attorney Maggie. And according to Cecilia, yung congrats TBJ and Davercads, finally makakauwi na ng tunay sa kanyang totoong tahanan ng Itbulaga sa tunay na nagmamay-ari ang TBJ at ang legit Davercads. Yahoo! Maririnig na namin ng buong buo ang Itbulaga sa inyo. Party-party na bukas. Ayun. Saktong-sakto naman kasi talaga na bukas, isa Saturday, is yun yung pinaka-big day nila Umaabot sila ng almost 3 hours. And I know that this is gonna be a big celebration for everyone. Mas lalo po silang aabangan bukas kasi may mga magagandang news. At talaga makikita natin na magiging emotional lang lahat, patungkol dito sa pagwe-welcome nila doon sa kanilang official trademark na kauwi na rin sa sarili niyang tahanan. Sabi naman po ng isa pang commentator natin, sabi niya, Yahoo, eto na talaga ang saya nito bukas. 11:30 pa lang Itbulaga, natayo, panalo sa... 11:30 pa lang Itbulaga na. Itbulaga na tayo, panalo sa TBJ naman talagang Itbulaga. Thank you, Lord. Ayun. So, ang dami napapa-thank you, Lord, diba? Doon sa comment section, naku, kung makikita nyo lang, grabe po yung naging reaction ng lahat ng mga Davercads dito sa balitang ito. Talagang, kumbaga, parang kang nanalo sa loto, diba? Na... Kasi kasi lahat naman tayo iparte nitong pong kasaysayan na ito na pinaglaban talaga natin for the longest time. And Miss Maricon Miranda, congratulations Itbulaga TBJ and mga legit Davercads, thank you Lord. Ayan. So napa-thank you Lord din po si Miss Maricon Miranda. And of course, syempre, i-gets na natin yung itong mga bagay na ito is talagang
ano naman, deserve naman talaga ng TVJ na mapasa kanila kasi sila naman talaga ang original, no? Kaso nga lang talagang pinagpipilitan lang talaga ng tape na sa kanila yung titulo kahit ang TVJ ang nagsimula nito. Kaya siguro alam din talaga ng Marikina Regional Trial Court at nakapag-ahain sila ng mga ebidensya para doon sa kaso. And kaya naman congratulations Digit Daver Cuts! God bless everyone. Don't forget to like and subscribe.